Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Suspect sa pagsabog sa bar exams na kanyang kabrad sa Apo Fraternity. Iniharap ni Vice President Jejomar Binay sa Department of Justice. Magkakasong multiple frustrated murder at multiple attempted murder, inihahanda na. Isa sa mga biktima ng pagsabog, ikinatuwa ang pag-usad ng kaso. Oh my God, meron na talaga. Parang justice na, ito na. Dagdag sigil sa toll sa South Luzon Expressway, hindi mo na ipapatupad sa ngayon. Sa ikatlong pagkakataon, failure of elections, idineklara sa Dato Unsay, Maguindanao. Binatilyo na nawala itong Sabado, natagpo ang patay at nakasilid sa drum sa ilog sa Pasig. Ilang Brazilian buffalo na inangkat ng gobyerno na-expose umano sa foot and mouth disease virus. Pero giit ng Department of Agriculture, walang FMD ang mga ito. Dalawang trahedya sa Indonesia, mahigit 150 patay sa tsunami. Halos 30 naman sa pagsabog ng bulkan. Dr. Vicky Bello at Hayden Co. Jr. Magpapakasal na nga ba? Kandidata sa Miss Resource World, nadulas sa press presentation. At Derek Ramsey, may pahayag kaugnay sa pagpasok sa showbiz ng ex-girlfriend niyang si Sulan Yusuf. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, iniharap ni Vice President Jejomar Binay sa Department of Justice ang isa niyang kabrad sa Apo Fraternity na sinasabing sangkot sa pagsabog sa bar exam noong Setyembre. Pero paniwala ni Binay, inosente ang kanyang brad. Iba naman ang tingin ng National Bureau of Investigation, malakas daw ang ebidensya laban sa suspect. Gayunman, ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, hindi muna ito ikukulong. Nakatutok si Teresa Andrada. Vice President, good morning po. Sure. Sir, kasama niyo na po ba? Pinagkaguluhan ng media si Vice President Jejomar Binay nang dumating sa NBI bago mag-alas 10 ng umaga. Lahat inaasahang kasama niya si Anthony Nepomuceno, ang isa umano sa mga suspect sa madugong pagsabog sa huling araw ng bar exams noong September 26. Pero walang Nepomuceno na kasama si Binay. Basta nag-usap kami po. Brad to Brad. Brad to Brad. Bilang miyembro ng APO. Nakita kami sa isang lugar. Nilapitan po muna rin kayo ba ng magulang? Basta nandito na yung katawan ng tao. Paglilinaw din niya, hindi dapat ituring na pagsuko ang paglantad ni Nepomuceno dahil wala naman daw warrant of arrest dito. Hindi ito may warrant of arrest. Walang warrant of arrest dito. Yun lang kasama sa investigasyon sa pagkukumpuni ng kabuuan ng mga nangyari. Tulad ni Binay, miyembro ng fraternity na Alpha Phi Omega o APO si Nepomuceno. Humarap daw ang suspect dahil gusto nitong linisin ang kanyang pangalan. Si Justice Secretary Laila de Lima daw ang nakiusap ng tulong sa kanya para sa ikareresolba ng kaso. Sabi ko, siguro kung yung pinaghihinalaan ninyo, kamembro namin sa fraternity namin, hanyut, gagarantihan ko sa inyo na kami naman ko tutupad. Susunod ho kami sa batas. Agad daw nagpulong ang Council of Elders ng APO at kinaumagahan, nagpakita na raw ito sa kanya at voluntaryong nagtungo sa NBI. Gayunman, naniniwala raw si Binay na inosente ang kanyang brad. Malungkot yung siya napapagbintangan. No? Pero batay sa aming pagtatanong, haging sa kanya, palagay ko, hindi, unang-una, walang kasalanan doon. No? Hindi na pinakita ang suspect sa media. Paglilinaw naman ni De Lima, hindi pwedeng sabihing under arrest o nasa kustodiya ng NBI si Nepomuceno. Hindi rin daw muna ito ikukulong. Gayunman, lumalabas daw na malakas ang ebidensyang hawak ng NBI laban kay Nepomuceno. Strong enough because there are eyewitnesses and statements, sworn statements of these eyewitnesses have been taken already by the NBI. At kahit pa raw brad ng suspect ang vice-presidente, wala raw sasantuhin ng NBI at DOJ sa investigasyon. Mananagot ang dapat managot.
It doesn't matter to us kung sino ang mga members ng fraternity na yan. Ayon kay De Lima, kung di raw nagpakita si Nepomuceno, nakahanda na ang NBI na magsampa ng reklamo sa mga suspect ngayong linggo. Multiple frustrated murder at multiple attempted murder ang maaaring haraping asunto ni Nepomuceno at ng mga mapapatunayang kasabwat niya. Sa ngayon, away fraternity ang nakikitang motibo ng NBI. It's actually strong. Meron lang mahirap kasing i-spell out ko ngayon because it might trigger nga the Pero right now, that's the... one of the most possible motive. But may konting twist. May twist. But I cannot disclose. In due time, I will. Bukod kay Nepomuceno, may dalawa pa umanong kasabwat na hinahanap ngayon. Si Nepomuceno ay taga-Mumpong, Marinduque. Nag-aral ito ng criminology sa Manuel L. Quezon University, pero di natapos dahil lumipat siya sa Asian Institute of Computer Science sa Marikina. Teresa Andrada, Nakatuto, 24 Oras. Itinanggi ni Anthony Nepomuceno na may kinalaman siya sa pagsabog sa bar exams. Pero agad daw itong nakilala ng dalawang testigo ng ihanay ng NBI kasama ng iba pang nagkunwaring suspect. At ayon sa mga source ng GMA News, hindi rin daw napigilan ng mga testigo ang kanilang emosyon at sinaktan si Nepomuceno. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa NBI sa Maynila. Julius. Yes, Vicky, isang oras lang ay tinagal dito sa tanggapan ng NBI ng DLSU blast suspect na si Anthony Nepomuceno. Hindi pinayagan ng media na makunan si Anthony Nepomuceno, ang suspect sa pagsabog sa pagtatapos ng bar exams nitong September 26. Kasama ni Nepomuceno ang may 6 na abogado. Tumungo sila sa opisina ni NBI Director Magtanggol Gatdula. Itinanggi raw ni Nepomuceno na may kinalaman siya sa pagsabog. Hindi, basta dinideny niya na siya yun. Hindi naman siya nagbigay ng official na statement. Walang black and white. Sa impormasyon ng NBI, sa Marikina nakatira si Nepomuceno na nasa pagitan ng 25 hanggang 26 anyos. Criminology undergraduate siya sa Manuel L. Quezon University o MLQU. Kumuha rin daw si Nepomuceno ng 2-year computer course sa Asian Institute of Computer Science sa Marikina at sinasabing nagtatrabaho sa isang call center company sa Makati. Ayon din sa NBI, wala raw halos pinagkaiba ang itsura nito sa artist sketch na kanilang inilabas. 5'8" ang taas, slim ang pangangatawan, pero medyo maiksi ang buhok di gaya sa inilabas na sketch. Positibo rin daw itinuro ng 2 sa 4 na saksi sa pagsabog si Nepomuceno. Hindi, meron tayong 4 na witness na nagtuturo na siya yung naghagis nung sinasabi nating granada. Ayon sa mga source ng GMA News sa NBI, nagpalinya ng ibang mga kunwaring suspect ang NBI kasama si Nepomuceno. Saka inilabas ang 2 saksi. Hindi raw tiningnan pa ng 2 saksi ang ibang nagkunwaring suspect dahil agad nilang nakita si Nepomuceno. Sinunggaban daw ng 2 saksi ang suspect at sabay nilang sinapak si Nepomuceno. Legal assistance ang ibibigay na tulong ng fraternity na Alpha Phi Omega o APO kay Nepomuceno. Bukod kay Vice President Jejomar Binay, sinamahan din ni dating Justice Secretary Silvestre Bello ang suspect sa NBI. Kapwa sila mga miyembro ng APO. Tingin ni Bello, reward money lang ang habol ng nagtuturo kay Nepomuceno na nasa likod ng pagsabog. May mga witnesses siguro na nagsabi na nakakahawi, ganun. Remember, may reward for 1.2 million. Medyo may nakita, meron, medyo kahawi ito. Siyempre, mag-voluntaryo ka rin. Baka sakali makachamba ka. Wala rin daw kinalaman ng kamiyembro nila sa pagsabog. Pero magkaibang ibinigay na dahilan kung bakit wala raw sa TAF Manila nung hapon ng September 26 si Nepomuceno. Una, ang sabi ni Bello, natutulog daw ito dahil madaling araw ang duty sa call center. Kung nangyari September 26, 27, that was a Sunday, duty niya sa call center. You can show that he reported to office. Yung ba gagawin ng isang nagtapo ng granada, hindi ka na magpapakita. Pero sa isang interview ni Bello, bumili raw ito ng sapatos sa Marikina nung araw na yon. Who will testify na nasa bahay siya, nandun sa store, dahil bumili siya ng sapatos. Vicky, nakatakdang sampahan ng kaso ng NBI si Nepomuceno bukas ng umaga pero hindi pa nila matiyak kung anong oras at kung saan eksakto. Posible raw kasing sa DOJ o sa Regional Trial Court ng Manila. Yan muna ang latest mula sa NBI. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Ikinatuwa naman ng mga biktima ng pagsabog sa bar exam ang paglutang ng suspect pero naiyak pa rin ang ama ng isa sa kanila.
Labis kasi ang kanyang hinanakit sa nangyari. Kaya ang hiling nila ngayon, sana raw ay magtuloy-tuloy na ang pag-usad ng kaso at makamit na nila ang katarungan. Nakatutok si Marisol Abduraman, eksklusibo. Napasugod kami ng Ngiti ang isinalubong ni Patricia Salang ng dalawin siya ng GMA News kanina sa St. Clair's Medical Center kung saan siya nagpapagaling. Tatad ng sugat ang kanyang kanang binti dulot ng shrapnel mula sa sumabog na bomba. Pero tuloy-tuloy na raw ang kanyang paggaling. Pasalamat nga raw siya at naisalba pa ito. Ikinatuwa raw ni Patricia ang pag-surrender ng isa sa mga suspect sa pagsabog. Ito na nga. Oo, yes. Siyempre parang, oh my God, meron na talaga. Parang justice na, ito na. Pero nang mabalitaan niyang itinagi ng suspect ang alegasyon, bigla raw siyang pinanghinaan ng loob. But then, ngayon nga parang hindi daw pala siya. So, balik ulit sa dati, no? So, we still don't have justice, ganon. So, sana kung sino man talaga yung totoong culprit, sana makuha na talaga. Kung si Patricia pilit na nagpapakatatag, ang kanyang mga magulang, labis pa rin ang hinanakit sa nangyari. Sabi ko, di ba, iyak at I just become so emotional. And sana naman masolve nila ito and be asking why. Ba't yung ginawa ito? Sana madali ang paghuli ng mga may kasalanan. Nag-react na rin sa kanyang Twitter ang isa pang biktima na si Raisa Laurel. Naputulan ng 2 binti dahil sa pagsabog. Sinabi niyang tumakbo man ang suspect at bigyang proteksyon ng ilang tao, hindi raw nito mapagtatago ng Diyos. Mali raw ang kanyang ginawa at ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng hustisya. Hindi rin daw kayang pagtakpan ang nangyari at hindi rin nila kayang itago ang taong gumawa ng krimen. Masaya naman ang San Beda Law Government sa pagluta ng suspect. Ito ay kahit pa raw itinagi niyang siya ang responsable sa pagsabog. Siguro naman may basihan ang NBI at ang GOJ kung bakit siya yung isa sa mga na-identify na suspect. So, hintayin na lang natin yung development na pwede mangyari. Labis mang ikinatuwa ng mga biktima, kanilang mga kaanak at mga estudyante ng San Beda Law School ang pinakabagong pangyayari. Sana raw ay magtuloy-tuloy na ang pag-usad ng kaso at makamit na nila ang hustisya. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Maraming buhay ang nadamay at binago ng walang katuturang pagsabog sa pagtatapos ng bar exams noong Setyembre. At isa sa mga sinisiyasat ngayon ng pulisya ay kung may kaugnayan ng naturang pagsabog sa isang pangyayari noong Disyembre kung saan isang miyembro ng Apo Fraternity ang napatay sa saksak. Nakatutok si JP Soriano, eksklusibo. December 2009, nakuna ng CCTV camera ang aktual na pag-aaway at umano'y pananaksak ng isang estudyante ng San Sebastian sa kamag-aral nito. Ang biktima si Cromwell Duca Jr. Binawian siya ng buhay matapos magtamo ng maraming saksak. Ang suspect, kinilalang si Ephraim Lim. Patuloy pa rin dinidinig ang kasong ito sa korte. Expelled na si Lim sa paaralan. Napalitan na rin ang security ng kolehiyo. Ang katulad ng insidenteng ito, ang isa raw sa posibleng dahilan ayon sa ilang source ng GMA News ng pagsabog sa pagkatapos ng 2010 bar exams noong September 26. Ayon sa source, ang biktimang si Duca kasi miyembro ng fraternity na Apo, habang ang suspect na si Lim, Tau Gamma naman daw. Pag na-imbestigahan ng isang suspect, all the possibilities lalabas sa mag-wrap up yan. So maaaring mag-wrap up, pero hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi related yan, pero lahat ng possibilities hindi natin pwedeng i-discount eh. It was not validated at so far, kumbaga we look into the individual liability nung pangyayari kasi nga may CCTV na. Isa sa mga anggulo kasi sa pagsabog ay away fraternity at gantihan. Lumalabas rin sa ilang investigasyon ng MPD noon na mukhang na-miscalculate o nagkamali ng hagis ng papasabog ang suspect. Wala pang pwedeng magsalita sa pamunuan ng San Sebastian College sa ngayon. Ang CCTV video na ito ang ginamit na ebidensya sa korte. Nauna nang itinanggi ng Apo at Tau Gamma na may kinalaman sila sa pagsabog, kung saan mahigit 40 ang sugatan at maraming buhay ang habang buhay ng nabago. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.